So mga tol, ganap na nga pong 3 Division World Champion si Shakur Stevenson dahil sa kakatapos lang po ng laban niya na ginanap sa T-Mobile Arena Las Vegas kontra kay Edwin De Los Santos. Nasungkit niya po ang bakanting WBC Lightweight World Title. Tinalo po niya si De Los Santos sa isang unanimous decision. Wala nga pong magandang highlights ang nangyari mga tol hanggang matapos ang round 12. Panay buna ng mga tao dahil boring na sa laban. Mas maganda pa nga daw kung sinabarete na lang daw ang main event kaysa daw dito kay Shakur Stevenson. Dahil dyan mga tol, nananatili pa rin pong walang talo si Stevenson. Umabante na ang record niya sa 21-0. Habang ito na ang pangalawang talo ni De Los Santos sa karera niya sa professional boxing. Bumagsak na ang record sa 16 wins and 2 losses. Sa kabilang banda naman mga tol, alam naman po ng karamihan na si legend Nonito Donaire Jr. ang nagpahirap kay Naoya Inoue sa unang laban nila, kung saan binasag po ni Donaire ang orbital bone ni Inoue sa round 2 noong nakipagsabayan si Inoue kay Donaire, at muntik-muntikan din si Inoue sa round 9 nang kumonekta naman ang kanan ni Donaire sa panga ni Inoue. Nayanig talaga si Inoue dyan, subalit alam naman po natin mga tol na matibay din talaga itong si Inoue. At nakabawi pa ito kay Donaire sa late rounds, at noong mag-rematch sila, doon na tinapos si Donaire na maaga pa lang ni Naoya Inoue. Knockout nga po si Donaire sa round 2. So dahil binigyan ni Donaire na magandang laban si Inoue sa una nilang paghaharap, at ngayon lalabang kay Inoue ang isa pa nating kampiyon sa Super Bantam na si Unified Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Binigyan nga po ng tips ni Donaire si Tapales kung ano ang susi kung paano manalo kay Inoue. Sa YouTube channel nga po ng Anti-Murukoy Channel, sinabi ni Donaire mga tol, kailangan daw ni Tapales na i-press si Inoue. Huwag daw niya ito bigyan ng pagkakataon na makapagpahinga. Bulihin daw niya ito. Pero sa early rounds, kailangan daw itaas ni Tapales ang depensa niya dahil mas mabilis daw si Inoue kaysa sa kanya. Bukod dyan, napakalakas din daw ng suntok ni Inoue. Pero once na mag-slow down na daw si Inoue, doon na daw niya i-press si Inoue. Huwag daw niya ito bigyan ng oras at huwag daw bibigyan ng space. Kapag nagawa daw yan ni Tapales, yan daw ang susi para manalo siya. So marami nga din po tayong naririnig mga tol sa mga ibang expert na yun daw ang kahinaan ni Inoue. Ang bulihin daw ito at huwag bibigyan ng space dahil magaling daw si Inoue sa mga distansya. Kaya yung mga kalaban daw ni Inoue tulad ni Fulton at Butler, pinaglaruan lang umano ni Inoue. Kailangan daw malapit bull isa across daw ang estilo. Yun daw ang magpapahirap kay Inoue. Sa ibang banda, malungkot na balita nga po ang naganap kahapon dahil natalo ang bata ni Coach Joven Jimenez at Jerwin Angkahas na si unbeaten Daniel Lim. Ginanap ang laban sa Amerika sa Probox TV. Knockout po ang sinapit ng Pinoy sa round 2 dito sa Mexicanong wala ring talo na si Emiliano Moreno. Dahil dyan mga tol, nakalasap ng unang talo ang Pinoy. Bumagsak na ngayon ang record niya sa 10 wins and 1 loss. Habang umabante naman ang record ng Meksikano sa 8-0 with 5 knockouts.